91% mga kaibigan. Sipin ninyong kagaguhan yan. Ang tanong dyan magkano binayad nyo? Di ba? Kasi ang survey firm ang survey, political survey, hindi pwede yung libre yan. May nag-commission. At hindi pa nangyari sa survey nila na yung nagbayad sa kanila ay nangulelat sa survey nila. Mga kaibigan, halimbawa ako, sino man sa atin, magpa-survey dyan. Kahit hindi ka kakandidato, sasabihin niyan, lakas mo Kasi binayaran mo sila Ito pa example. Pinagtawanan namin yan. Kasama ko pa sila Peter nung bago yung 2019 election. Akalain ninyo, para makapangwarta itong survey firm, wala pa dapat survey dahil wala pa naman mga lumilitaw na kandidato, di ba? Matagal pa ang eleksyon Bago yung 2019 matagal pa. Hindi ko malaman 2019 o 2016. May nilabas silang mga pangalan na line up sa senatorial. Akalain ninyo sinama doon yung mga kakilala namin na tao na tuwing eleksyon yung kumakandidato. Kung tawagin nga yun ng iba for the funds of it. Para daw sa pondo. Yung iba naman, sakit na nila yon. Basta may eleksyon, kakandidato sila. Para bang mamamatay pag hindi sila nakapag-file ng candidacy. Para bang katapusan na ng mundo nila yon. Ugali na, gano'n, bisyo na. Yung pagtakbo. Ngayon, mga kaibigan, akalain ninyo, sila mga inilabas na nangunguna sa survey ng mga hayop na itong SWS tsaka Pulse Asia na ito. Antayin nyo sa SWS, baka maglabas din. Kasi pag naglabas to, maglalabas din yun Paano nga, isa lang yan Kambal na hayop yan Yang SWS tsaka Pulse Asia na yan. Ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon na lagi nating binabati ko siyang katarantaduhang yan ng survey, tila ngayon lang mamumulat sa katotohanan ang marami nating kababayan. Hindi ba? Sino maniniwala dyan? 91%. At ito ay survey nila doon sa Kwan, nilabas daw nila no Monday. Ang performance rating daw na ay umakyat ng 4% mula sa 87% nung December. Ngayon kumpara dun sa December. At ayon dito, 5% ang disapprove kay Duterte, hindi sang-ayon at 5% lang. Simo 10% lang. Ang hindi kasali 5% lang ang disapprove, ang kontra. Ang hindi believe, mga kaibigan, di ba? Hindi naniniwala. 5%. Ang konti ko naman. Mga kaibigan, ang konti naman pala ng katulad ko. Baka naman nag-iisa na lang ako rito. At hindi na rin kayo kasaling mga nanonood. At nakikinig dito sa programa natin. Tila puwera na tayo Mga kaibigan, hindi na ba tayo mamamayan dito sa Pilipinas? Mga kaibigan? Dahil di tayo kasali rito sa gagong ito. Sa mga gagong ito. Dahil ito'y hindi totoo. Wala talagang taong ito na sinarvey, mga kaibigan. Ngayon,
tumaas din daw ang rating sa Southeast Asia, kahit daw ang Pilipinas ay worst performing country sa Asia. Pinakamasama ang Pilipinas, worst di ba? Southeast Asia's worst performing country na walang accomplishment, walang achievement. Bagsak. Mga kaibigan, pagkatapos, mataas ang rating. Ito daw, ay natapos nung kanilang survey nung September 20. Hanggang doon nila yung sinagawa. Noong panahon na yon, meron na tayong 286,000 na kaso ng COVID-19. At itong number na ito, o bilang nito, tumaas na noong linggo lang. Umabot na po sa 322,000 ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Tumaas ang rating. Walang nakakakuha ng ayuda. Tumaas ang rating. Mga kaibigan, dumami walang hanap buhay na walang naibibigay na trabaho ang gobyerno. Mabuti pa sa Incheck, mayroong naibibigay. Negosyo, trabaho. Sa Pilipino, walang maibigay At inaalisan pa ng trabaho. Kalahin mo tumaas ang rating nito. Bay mga gago, no ha? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Anong katarantaduhan niya? Magkano binayad niya? Wala nito. Ibig sabihin, nag-suicide na tong Pulse Asia na ito. At dahil dyan, di siyempre mamumulat na sana kayo ngayon. Di ba? Sana. Hari nawa. Dito sa, kahit kayo'y, pro-administration kayo, lalo na kayong mga ngayon, nasa panig ng oposisyon. O kaya ay wala na, nabantad na sa administrasyong ito. Hindi na kayo sang-ayon dito. Mas lalo kayong hindi dapat maniwala. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo Ang tama noon, ngayon tama pa rin yun. Ang mali noon, ngayon mali pa rin yun. Ang tama, kailanman tama, tama yan. Ang mali, kailanman mali yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Isipin ninyo, tumaas ang rating ni... Matatanggap nyo ba yung kagaguhang yan? Mga kaibigan, parang ang hirap yatang... Ang hirap, nito, no? Igawa ng paliwanag. Mga kaibigan, isipin ninyo, walang nagagawa, nakaupo lang. Nagpapakita lang pagka mag-a-announce ng GCQ, ECQ, MCQ, once a month. Tapos 91%. Hilahod na mga natin, ang ekonomiya natin, wala na talaga, dapa na, mga kaibigan. Tapos 91%. Si Vice President Leni Robredo, malimit yan, kinukumpara siya dun sa sa Prime Minister ng New Zealand
na magaling, mga kaibigan, di ba? Isipin nyo, baba ng rating, 50%, 57% lang. Ha? Mataas pa si Soto. 84% daw si Soto. Ano to? School bukol? Ha? Parang grading sa card dito, no? School bukol. Kung school bukol to, totoo tong survey na to. Di ba? Hindi, politika tong pinag-uusapan eh. Performance ito eh. Mga kaibigan eh. Si Alan Peter Caldero Cayetano, 70% daw. At eto pa, mataas lang ng konti si Vice President Robredo kay Diosdado Peralta, yung Chief Justice na nakakuha ng 44%. Ba't kasali ito? Diba? Marami nga, hindi naman, yung pangkaraniwan tao nga, hindi nga kilala yan eh. Diba? Anong Chief Justice of the Supreme Court? Kilala ba ng pangkaraniwan tao yan? Hindi naman kilala yan eh. Ba't sinasarvey niyo yan? Para saan yan? Di ba? Kung walang ginagawang kung walang pinaplanong masama. Meron pinaplano itong mga ito. Mga kaibigan. Bakit? Kasi yan yung 4 na institusyon eh. Yan yung mga importanteng institusyon. 3. Yung 3 branches of the government. Executive, si Digong nyo. Legislative, 2 yun. Sa Senate, si Soto. Sa Kamara, si Caldero. At pangatlo, Supreme Court. Pag nagsabuatan yan, todas na. Hindi baling maisama dyan si Vice President Robredo. Kasi Vice President siya eh. Pero ang Supreme Court, hindi po ano yan eh. Hindi naman pinag-uusapan ng tao yan eh. Di ba? Walang relevance yan sa publiko. Kasi ang pag-uusapan mo, performance. Kung paano pinatatakbo yung management sa gobyerno. At yan ay nasa executive. Pero bakit to? Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay, halimbawa sa mga desisyon ng Korte Suprema, pagka merong kabalbalang gagawin ng Korte Suprema, ganito, halimbawa, dun sa kaso ni Erap, nung tumakbong mayor, na pinayagan nila, bago nila ibaba yung desisyon na yun, na pinapayagang makatakbo si Erap, yun muna ang pamangkin niya, na si E.R. Ejercito, hindi pinayagan ng Korte Suprema na makatakbo, pinadisqualify ng Korte Suprema. Bakit si Erap pinayagan? Para maging kapani-paniwala yung magiging desisyon kay Erap. Ganun gumawa ng kabalbalan ang Korte Suprema. Di ba may mga kaso dyan na nakabimbing ngayon katulad nung anti-terror bill. Di ba? At meron pa mga iba. Para maging kapani-paniwala yung desisyon nila na gagawin na hindi mahirap tanggapin ng publiko, niisip nila itong survey ang ginagamit nila ngayon para yung magiging desisyon bihisa ng credibility. Di ba? Mga kaibigan, ganun yan eh. Lalo ngayon, ang sistema ng pagpapatakbo ngayon totalitarian. Talagang kinokontrol na ang publiko, ang taong bayan. Wala na lahat. Sino pang kikibo, di ba? Talagang 91% dyan kung wala nang kumikibo.
dahil sa naunang pinalabas na mga na pag-aaral, study, hindi survey ito, study ng ibang mga ng ibang bansa na mga tao dito sa Pilipinas natatakot na magsalita. Oh, mga kaibigan, di ba? Kahit anong isipin ninyo, paano tataas ang kuha nila? Awareness, ano daw, 60% ang awareness na nakuha ni 68% nakuha ni Peralta. Wala nga nakakakilala diyan di ba? Hindi namang alam ng pangkaraniwan tao, alam ba ng mga walang makain yan? Sino yung Peralta? Supreme Court, ano ba yun? Mga kaibigan, ano ba yung Supreme Court? Ano ba yung Chief Justice? Hindi alam yan di ba? Mga kaibigan, lintik na lokohan nito, talagang face to face. Sipin niyo, daming issue rito sa Pilipinas. Manila Bay, Dolomite. Mga kaibigan. Tapos itaas na rating. Puro pagnanakaw yan, PhilHealth. Di ba? Puro pandarambong yan. Ano tawag nyo dyan? Yan ang sinasabi natin Yan ang napapala ng mga tao na na pumapalakpak sa mga magnanakaw. Yung magnanakaw, basta may pera yan, pinapalakpakan ng tao yan Ginagawang guest speaker yan. Binibigyan ng plaque yan. Iimbitahin niya, Sipin mo, nakabarong, naka-Amerikana. Magtatatalumpati. Magnanakaw, di ba? Tapos bibigyan pa ng award, ng plaque. Pararangalan. Mga kaibigan. 91% nga yan. Doon, pagdating siya, wala akong ron. Ipin mo, dambungin ninyo yung PhilHealth. Dito, wala na Ang pandarambong dito. Yung asawa ni Roque. Ano yung balita? Nakakuha ng financier na in check. China. Nagpapadevelop daw ng malaking beach resort. Bilyones ang pondo, nagagastusin, mga kaibigan. Lintik din to si Rocco Hindi ko lang malaman kung ilan ang asawa nito talaga mga kaibigan Kasi may kilala akong ganyan Ang asawa niya sarili niya Mga kaibigan, yung sarili pa lang niya, Mr. and Mrs. na Mga kaibigan, di ba si Rocco isang babae at isang lalaki na yan ano pa tawag mo dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, gusto lamang naming ibalita sa inyo na ito po yung hawak ko po ngayon ng lahat ng resibo ng mga unang napadalan para sa mga mga musician, mga working musicians na walang trabaho ngayon. Mula pa nung ideklara yung lockdown na yan dahil po sa pandemya. Kailan ba yung March pa yun di ba? Sipin nyo, hanggang ngayon, walang mga trabaho ang musician. Kaya ito yung mga nagpadala po ng inyong tulong, meron na pong 80 ang pinadala namin kanina. Napakahirap pala, magpadala, Sipin mo, ayaw nung isang gulpi lang, yung lilista mo lahat kung sino. Ito, isa-isa mong pipil upan ito. Di pinilapan, di nila ron, di ba?
Ngayon, pagdala riyan sa Palawan, ang magkakamali pa ng pagsulat ng pangalan, may mga nagkamali eh. Bagay, typographical. Mabuti naman ito, madaling kausap, itong Palawan. Basta merong typographical error, madali nilang na i-correct. Ay ba, nagpunta na yung tao ron, kukunin niya na yung padala sa kanya, mali ho ang pangalan. Galis dyan. Matagal na, 10 minutes. Ha? Kasi pupunta ulit doon yung nagdadala. Si Valerie, pupunta ulit doon para ipakorek. Nakukorek naman kagad, mga kaibigan. Bueno, madalit sabi po, marami ang mga nagpapasalamat, pero bukas meron pa ho tayong padadalan kasi yung una nating bibigyan para ngayong October, 100. At meron pang natitira tayong konting pondo, hindi na po pwedeng ibigay sa umabot tayo sa 150, hindi na. Ang gagawin namin, lilikumin muna natin to at mag-aantay tayo kung meron pang gusto magambag para sa buwan ng November naman. Yung second tranche, 100 po ang bibigyan natin ngayon. Meron na pong kulang 80 ito 70 mahigit ito di ba? Tama ba ako? 60 plus lang ito. So meron pa tayong mga more or less 30 plus papadalang bukas. At saka sa makalawa kung di aabot bukas. Ang tagal maghapon ho naming ito, ang tagal. Isip mo isa-isahin. Di ba? Isa-isang pipilapan. Isa-isa ring ipoproseso ron. Medyo matagal. Kaya sa susunod na bigayan, hindi na ho natin, ito tumatawag, Australia. On the air mo. Kung gusto magpa-on the air. Ang gagawin ho namin sa susunod, tama yung sinabi ko nung una Dapat, pipili muna tayo sa kwan ng ilan na bibigyan natin linggo-linggo. Halimbawa, 20 o 15, 10, 15, 20, gano'n, 1 linggo. Di ba? Para hindi mahirap. Hanggang 20 lang ang padadalan sa loob ng 1 linggo. Ito'y sa susunod Kasi itong kukumpletohin natin yung 100 para sa 100. Hanggang doon lang yung budget natin para ngayon. Meron pa tayo natitira, pero sa November na ho natin ito ibibigay para sa 100 katao lang. At mula dito sa nabigyan natin, pipili pa rin kami ng isasama dito sa susunod. Ang ginawa ko kasi may sakit, ang ginawa ko, dinoble ko yung bigay doon sa may sakit. At yung namatayan, gagawin ko naman 3. Tigi-tigi sa ho ito may namatay na musician. Padadala natin bukas yun. 3 papadala natin. Ngayon, yung matitira nga hong pondo ay sa November natin ulit padadala. Pagkatapos nitong batch na unang 100. 100 ho. Tumigil tayo ron sa 100. Pagka naipadala na ho yan, November na ho. Pero ang gagawin namin sa susunod na bigayan natin, yung second tranche, every week na ho. Halimbawa, ilan ba yun? Kung 100 ulit sa susunod na buwan, 25, 1 linggo. 25 katao, ganon. Ganon gagawin natin. Para hindi ho kami mahirapan. Napagod ako sa kasasagot ng tawag, kate-text. Oo, naku po. Humaba ang pila dahil dito. Yung mga hindi ma-entertain yung ibang customer doon, di ba? Yung ibang tumatanggap ng pera, nagpapadala. Ito, tatago namin. Pati bukas yung doon sa mga nagpadala ho, hindi muna kami magpapasalamat dahil di pa naman ho tayo tapos sa inyo.
At kung meron kayo nais na malaman para ma-verify ninyo kung yung inyong tulong ay paano nating naipamahagi at kung sino na bahagi na natin, kumpleto po lahat ang papel. Kaya kung meron kayong gustong itanong, ay wag po kayong mag-aatubili na mag-message sa amin o tumawag dun sa telepono na ni Valerie, dun sa kanyang numero. Mag-text kayo doon at sasagutin po natin yun. At kung ano man yung gusto nyo malaman, ay ipapaliwanag po natin. Beno, hindi muna tayo magpapasalamat doon. Doon sa mga napadala naman, ang gusto lang naming makuha sa inyo, i-acknowledge nyo lang yung receipt. Kasi malalaman din naman namin natanggap nyo na di ba? Kung hindi nyo natanggap, malalaman din namin. Kasi nasa amin nga po yung record. Malalaman, kasi kapag tinanggap ng isang pinadalan, nagte-text na yung Palawan na tinanggap na ni ganito yung ganyang padala sa kanya. Tinetext din sa amin yun. Kaya nalalaman din po natin. Pero mas magandang ugali siguro kung kayo mag-a-acknowledge. Kayo yung napadalan, bagamat yan po ay hindi namang kalakihang halaga, gusto lang namin ma-acknowledge ninyo. Sasabihin ninyo na natanggap nyo na. Kahit di kayo magpasalamat, kung ayaw nyo magpasalamat, di ba? Sa amin naman hindi namang hindi naman malaking halaga yan. Kaya lang, hinahangad namin na kahit papano, sa panahon ng pandemya, sa ganitong panahon, lahat ng tao nangangailangan. Walang maliit, walang malaking tulong. Parehong tulong. Ang anuman tulong, maliit man yan, malaki man yan, parehong tulong yan. At gusto lang namin malaman ninyo na sa panahon ng pandemya, merong mga kagaya namin, maliliit, lalo na yung mga kababayan nating mabubuting kalooban na nasa ibang bansa ang marunong umunawa sa kalagayan ng mga kababayan nating nangangailangan. Alam namin, yung mga musician, yan ang marginalized sector talaga kung tutuusin nyo ngayon. Isa yan. Maraming sektor ang napapabayaan pero isa yan. Hindi lang ngayon kundi matagal na. Di lalo ngayon na may pandemic. Alam ba ninyo? Ang daming nakaalam nito. Sa totoo lang. Yung mga dati kong kakilala, nagsipag-text sa akin. Lalo na yung mga hindi ko kakilala. Ang dami. Mga kaibigan. Kahit na nag-post na ako na kumpleto na ho yung 100, nagte-text pa rin sila. Ibig ko sabihin, doon yung makikita ang napakaraming nangangailangan. Kumalat ito sa sa sektor ng mga working musicians. Marami hindi ko nakakilala. Yung iba kasi mga bata na mga matatanda, naalala kong bigla. Mabuti natunto nila ako. Kasi kumalat hindi sila nakikinig dito. Mga kaibigan. Alam lang nila nasa radyo ko pero hindi sila nakatutok sa pakikinig. Kaya nung i-post ko ito dun sa isang page namin na mga bandang Japan, naku, nandun pala lahat ang mga musician na walang hanap buhay. Meron nung mga tumawag pa sa akin, mga retired musician sa ibang bansa, naninira na sa ibang bansa, at sila man ay naghahanda pa rin. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Baka sa November, kaya nga i-hold namin pagkatapos na mabigyan ng 100 katao, ititira namin yung konti pang natitirang pondo. Sana meron pang mga tumulong, yun naman
ay ilalaan natin para sa November. Magkaroon ng second tranche at kahit papano madagdagan. Yung iba, wag na lang mawala ng pag-asa, no? Sana kahit na 50 para sa November, 150 para sa November naman, mabigyan natin. Ngayon, no, 100 lang ho ang pwede nating bigyan ngayong October. Hanggang bukas lang ho namin padadala yung mga natitira pa para mabuo yung 100. Kasi ho ito ano pa lang 67 ka mo? Ha? 67. Nakala ko kanina 70 plus na 67 pa lang pala ito. Bukas na yung mga 33 siguro yun. Wala nang 33, no? Kasi may napadala na ko ng 2 Diba? Nabawasan na yun, mga kaibigan. Bueno, andito naman ho lahat yan. Pagka ho kailangan ninyo, hindi naman ako makagawa ng group chat ng mga nagpadala. Mga kaibigan. At saka na ho kami magpapasalamat sa inyo. Sabi ko nga sa pag natapos itong pandemic, ari nawa, sa 1 taon, lumuwag lang. Gagawa tayo ng isang okasyon, doon ho namin igagawin yung paggagawad ng certificate. Kahit wala kayo rito, ipapakita namin sa inyo yung ilalive namin, yung okasyon, babasahin namin ang inyong pangalan doon, at yung inyong munting pagkilalang ibibigay namin, ipadadala namin sa inyo. Lumuwag lang ho ang sitwasyon natin next year. Kung maluwag na tayo, gagawin namin yung isang okasyon para sa sa tropang Lapid Fire. At mag-iimbita tayo ng mga musician doon para makasama natin at mga miyembro ng tropang Lapid Fire. Mga kaibigan, babati-bati muna tayo dito. Binabati sa atin ni Rambo, ni Rene Abinido, ang kanyang mga tauhan sa Don Facundo Lanzones Farm sa Barangay Baanan, Magdalena, Laguna, at ang mag-asawang sina JR at Fatima Landicho. Ewan ko kung nakikinig sila sa radyo, sana nanonood sila nito. Pasasalamatan ko rin si Rambo. Ito si Rambo, reporter ho yan dati. Kasama natin. At pero pumunta na sa Amerika yan nasa Las Vegas yan At marami na siyang ngayon, farm Kung saan sa Laguna, sa Quezon, at yung sa Las Vegas niya, tinatayo, sa California, tinatayo ngayon. Nung nakaraang Sabado ba yun? O Biyernes? Basta nito nakaraang Linggo, nagpadala sa akin ng lansones Matatamis naman. Kaya lang parang ubas din Mga kaibigan, masarap. Pinadala na ko ng suso. Ba? 2 klaseng suso ang naipadala sa akin. Malalaki at yung mga tulis na maliliit. Meron pang gulay. Mga organic. Yan ang mga tanim doon sa kanyang farm dito. Kaya maraming salamat maganda pala yung lansones sa tiyan Mga kaibigan, mahusay pala yan. Naubos ko Hindi. Yung iba, pinamigay natin. Sa totoo lang. Dahil di natin maubos, baka masira. Kaya minabuti nating ibahagi sa iba. Batiin natin si Placido Corbito, si Sierra Charlie de Guzman, Oliver Ferrer, Paulman Punsal, Eric Partosa, Manny Loyola, Tony Bucalan Rosales, Reggie Marquez, Salditing, Emilito Policarpio, JC Soriano, Samuel Aquino ng Bahamas. Dito wala na ako mababasa ayan nawala na naman. Pagka napindot ko siya,
mawawala yung mga kwan. Kaya, paano ko makikita siyang muli? Wala na, hindi mo na makikita. Oh. Ngayon, ano ba ito? Pasasalamatan ko, isa sa mga nag-donate ay si Nixon ng Torres ng New York. Ha? Yung iba ho na ayaw pabanggit ang pangalan, hindi ko na ho babanggitin. Nabanggit ko, tsaka yung kanya may bahay, si Ginoong Nixon ng Torres. Maraming salamat po sa inyong ambag na tulong para sa mga musician. Kasama ho yun sa mga nakarating ngayon. Ano nga? Ano nawala? Oh, ba't nawawala? Oh, bakit? Cellphone ko? Naglolo ko. Oh, batiin natin. Sige, type mo lang dyan ang ating mga katropa sa Amsterdam, si Arlene at Simon Barrias. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz, Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Sina Susana de los Santos, Rosita DC. Si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Maita Basilio. Si Yula Sotelo. Sino pa ba? Andres Bonifacio, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, si June Gases sa Guam, sa musician, dati pong bukalista ng Abracadabra, si Walden Kihamberi ng Guam at ang kanyang pamilya. Binabati po natin. Sino pa ba? Si Boyet Pigaw, nakikinig pala. Tumawag sa akin si Boyet Si Boyet napakagaling na drummer niyan. Arranger. Siya po ang arranger ng Apo Hiking Society. Kapong kausap natin, nasa Amerika na nakabase yan Tumawag po siya sa atin at siya po'y natutuwa sa ginawa natin at ginagawa pa nating pagtulong sa mga musician. Alam nila Alam nila ang totoo di ba? Alam nilang kawawa mga musician kasi sila mismo, marami rin silang kakilala, di ba? Alam nila ang sitwasyon. Hindi bali sila ron, nasa Amerika, nawalan din sila ron, pero meron silang stimulus package. Merong binibigay ang kanilang gobyerno na para ding walang pandemya sa kanila. Hindi mo mararamdamang nagka-pandemya. Isa lang ang mararamdaman mo kung di ka lumalabas. Yung hindi nasa loob ka lang ng bahay. Pero nakakalabas naman sila Doon nga wala pang shield Face mask lang inihiling doon. Ayaw pa nung iba Ultimo si Trump Ayan, na-COVID. Abay, lumabas pa ng ospital, di ba? Mga kaibigan. Wala tayong magagawa Gusto magtrabaho Ito namang presidente natin, pinalabas ng tao ay palumabas. Baliktad Di ba? Nagtatago hindi niya alam yung COVID ang takot sa kanya Mga kaibigan Di ba? Mas takot sa kanya yung COVID. Bakit siya matatakot sa COVID? Yung bagsik niyang yan. Yan lupit niyang yan, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Hari Mantika Rockwe.
liwanag. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na